Hob 1 hanggang 5 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Sinubok ni Satanas si Hob, dumaing si Hob sa Diyos, ang unang sagutan. Hob 1 kabanata. Sinubok ni Satanas si Hob. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Hob. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain," dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin. At halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Isang araw nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno." Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita ng may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo." Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Job 2 kabanata. Sinubok muli ni Satanas si Job. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas ang tagapagparatang, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig." "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong ni Yahweh.
Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong sakta ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigang si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila ay nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama si Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na ito sa kanyang kalagayan. Job 3 kabanata, dumaing si Job sa Diyos. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw nang siya'y isilang. Ito ang kanyang sinabi, hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Nabalot na sana ng dilim at wag mo na sanang maalala pa ang araw na iyon, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang wag nang sikatan ng araw. Nalaga sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyon sana'y malumbay, wala na sanang sigaw ng kagalakan at sumpain ng mga salamangkerong nagpapaamo ng dambuhalang Leviathan. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya'y noong ako'y isilang niya? Bakit kaya ako ay idinuyan pa, kinalong, inalagaan at binigyan ng gatas sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog at nagpapahinga. Katulad ng mga hari at pinunong yumao na noong panahon nila ay nagtayo ng mga palasyo. Tahimik na sana ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak, o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak at hindi na nakakita pa ng liwanag. Sa libing ay hindi na nakakapanggulo ang mga masasama, at doon ang mga napapagod ay makakapagpahinga. Doon pati mga bihag ay wala ng ligalig, wala ng mga sigaw at utos na mabagsik. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama roon, ang mga alipin ay malaya na sa kanilang Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lamang ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi matagpuan, hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang? Kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan, karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin, at ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Job 4 kabanata, ang unang sagutan. Sinabi ni Eliphaz na Temaneo, huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin.
Di ko na kayang manahimik, di na ako makapagpigil. Marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay, sa mahina't pagod, pangaral mo'y umalalay. Ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila, parang dinaanan ng bagyo sila'y pinupuksa niya. Mga masasamang tao'y parang leyong umuungal, ngunit pinatatahimik sila ng Diyos. Ngipin nila'y tinatanggal. Para silang leyong walang mabiktima, namamatay sa gutom, at nagkakawatak-watak ang mga anak nila. Minsan ako ay may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Sa lalim ng hating gabi para akong nananaginip kung kailan ang tao'y mahimbing na naiidlip. Ako'y sinakmal ng matinding takot. Ako'y kinilabutan at nangatog ang tuhod. Malamig na hangin dumampi sa mukha ko. Sa takot ay nagtayuan ang aking balahibo. May nakita akong doon ay nakatayo, ngunit di ko mapagwari ang kanyang anyo. Maya-maya narinig ko ang isang tinig. Maari bang maging matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos? Sa harap ng lumikha, mayroon bang malinis ang loob? Mga lingkod niya sa langit, di niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel may nakikita siyang kamalian. Paano pa siya magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamo-gamo, ito ay marupok. Ang tao'y buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya sila pala ay patay na. Di pa alam nitong madla. Ang lahat niyang taglay sa kanya ay mawawala. Sa kanyang pagkamatay, kulang pa rin sa unawa. Hob, 5 kabanata. Sumigaw ka, Hob, kung may sasagot sa iyo. Mayroon bang anghel na sa iyo'y sasaklolo? Ang sama ng loob ay pumapatay sa mga taong hangal. Ang pagkainggit ay kumikitil sa mga taong mangmang. Nakakita na ako ng mga hangal na panatag kung titignan, ngunit bigla kong sinusumpa ang kanilang mga tahanan. Walang matakbuhan ang kanilang mga anak, walang sino man ang sa kanila'y magligtas. Ang kanilang ani kinakain ng mga gutom, kahit ang nasa tinikan inaagaw sa kanila. Ninanasa ng mga uhaw ang kayamanan nila. Ang kahirap ay hindi sa alabok nagmula at ang kaguluhan ay hindi tumutubo sa lupa. Tiyak na daranas ng kahirapan ng tao kung paanong may talamsik ng apoy sa apoyan. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya'y idudulog. Mga dakilang gawa niya ay di natin mauunawaan. Mga kababalaghan niya ay walang katapusan. Ang lupa'y pinadadala niya ng ulan, mga bukiri kanyang pinatutubigan. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas, ang mga nalulungkot kanyang inililigtas. Mga pakana ng mga tuso ay kanyang sinisira, kaya anumang gawin nila'y wala silang napapala. Ang mga tuso'y inihuhulog niya sa sarili nilang bitag, kanilang mga pakanay kaagad nagwawakas. Di makita ang daan kahit na sa araw, sila'y nangangapa kahit katanghalian. Ngunit inililigtas ng Diyos ang mga ulila, iniaahon niya sa kaapihan ang mga dukha. Binibigyan niya ng pag-asa ang mga dukha, pinatatahimik niya ang masasama. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Ginagamot niya ang kanyang nasugatan, pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Sa tuwi-tuwi na paningin niya ay nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. Sa panahon ng tagutom, di kanya pababayaan, at kung sa digmaan ay hindi kanya iiwan. Ililigtas kanya sa dilang mapanira, at di ka matatakot sa kapahamakan. Kaguluhan at tagutom iyo lamang tatawanan, at mababangis na hayop hindi mo katatakutan. Walang mga bato sa bukid na iyong sasakahin, may ilap na hayop di ka lalapain. Magiging ligtas ang iyong tahanan at ang iyong mga kawal ay hindi mababawasan. Ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki tulad ng damo,
Ang mga supling mo ay darami. Tatamasahin mo ang mahabang buhay, katulad ng bungang nahinog sa panahon ng anihan. Ang mga ito'y aming matagal na pinag-aralan. Pakinggan mo't alamin pagkat ito'y katotohanan.